kababayan, mga paps, mga guys, good morning sa ating lahat, Luzon, Visayas at Mindanao, mga kababayan. Pag-usapan natin itong isa nating public officials at isang dating kumalik officials, mga kababayan, isang dating commissioner sa kumalik, mga kababayan. Ito po ay walang iba, si Rowena Guanzon, at ngayon ay isang kongresista sa party list ng PWD, mga kababayan. So nakita natin ang kanyang asal kahit dyan pa lang siya ay nakakaupo. Dati ito ay kontrang-kontra sa mga DDS, mga kababayan. Naalala niyo ba nung panahon ni Yot Duterte? Ang Yot Duterte ay siya unang nag-file ng complaint against dito sa Youth Duterte ngayon, pero ito nagbaliktad ang mundo, naging Duterte na siya, mga kababayan. Si Rowena Guanzon, mga kababayan. At tingnan natin ang kanyang asal, kanyang karakter, kung ito isang professional, isang public servant, pero ang kanyang asal ay iba na, mga kababayan. PWD siya ng ataang PWD representing ang PWD, mga kababayan. Ayan. Hindi ka nga naka-Rolex. Hindi ka nga naka-Gucci. Ako ba pinili mo? No, I want your name. Just say. Get his name, I want your name. Dito natin, mga kababayan. Tangina mo. Hindi ka nga naka-Rolex. Hindi ka nga naka-Gucci. Ako ba pinili mo? No, I want your name. Just say. Get his name, I want your name. Nakita nyo, mga kababayan, isang dating public official, bumalik commissioner, at isang abogado, at isang public official ngayon, mga kababayan, halal ng bayan. Pero ang kanyang ugali, ang kanyang karakter ay sobra-sobra, mga kababayan. Mata pobre daw, hindi naka-Gucci, hindi naka-Rolex. So sa makatuwid, kung naka-Rolex ka, naka-Gucci ka, o kaganda ng mga damit mo, naka-Hermes ka, nakabag ka ng Hermes, ay okay lang sa kanya pa ginanon siya, mga kababayan. Pero kung wala kang ganon, hindi pwede. Ibang klase rin ito si Rowena Guanzon, mga kababayan. Tingnan natin. Ano klaseng public official to? Parang may tama na ata, mga kababayan. Pakinggan natin ang isang abogado na si Atty. Bueno, ang kanyang paliwanag dito sa asal, sa ugali. May delikadesa ba ito ang taong ito, mga kababayan? O ano ang kaso isasampa sa kanya na bagay sa kanya, mga kababayan? Pakinggan natin si Atty. Guanzon, si Atty. Bueno, mga kababayan. Mga amigos, mga amigas, sa aking mga kumpanyeros at kumpanyeras, magandang araw po sa inyong lahat. Ako po ang inyong lingkod, Atty. Rene Bueno. Ngayon pong umaga, italakayin po natin itong kaso ng isang abogado na nagngangalang Rowena Guanzon, dati pong commissioner ng Commission on Elections at naging representante din to ng PWD, no? Yung party list sa House of Representatives. At dahil may ginawa tong hindi kaaya-aya sa mata ng ating publiko kagabi dyan sa Rockwell Plant sa Makati City. At dahil dito sa ginawa niya ay may nakapag-video at nagpa-viral ngayon. Trending ang kanyang inasal dyan sa Rockwell. Isang pampublikong mall, no? Gagawin po nating lecture to, no? Yung batas na naangkop dito sa mga ginawang at ipinakitang pag-uugali ng dating public official. Ano ang kanyang pananagutan? Anong mga prinsipyo ang namamahala sa pag-uugali sa publiko? Yung legal ethics, no? Yung karapatan sa pagtatalaga ng ebidensya sa pampublikong lugar. Ito kasing si
Attorney Guanzon ay nakuhanan ng video na malakas na nagmumura, no? At nilalait ang isang mag-asawang bata. Dahil dito, syempre, nagkosto ng pagkakagambala sa publiko. Nagkaroon ng iskandalo, sa madaling salita. Yung insidente ay tungkol sa isang abogado, miyembro ng Philippine Bar, na di umano'y sumigaw, nagmura, gumamit ng napakasama at nakakasakit na salita tulad ng mata pobre at PI sa isang publikong lugar ng mall dyan sa Rockwell na idinirekta sa kanya na takpan mo yung bibig mo o kaya magsuot ka ng mask, no? Kung ikaw ay uubo ng malakas na malakas sa isang pampublikong lugar. Alam niyo po itong sitwasyon na to ay nagtataas ng mahalagang tanong sa ilalim ng batas ng Pilipinas sa tatlong pangunahing larangan. Unang-una, may pananagutan kapag ganito ang iyong pinakita ng pag-uugali. Pananagutan sa krimen, pananagutan sa sibil, at administrative liability. Administrative dahil ikaw ay abogado, pwede kang sampahan ng disbarment complaint sa Korte Suprema. So, didiscuss natin ano yung mga pananagutan sa batas. Itong abogado na to, na si Rowena Guanzon, di pa man nauupo sa Senado nag-ambisyon daw to ganito na inasan mo. Diba? Hindi dapat binibigyan ng pagkakataon ng mga ganitong klaseng tao na manungkulan sa ating bayan. Wala pa sa kapangyarihan, napaka-abusado na. Nagkaroon na kagad ng abuse of rights. So, tingnan natin yung mga pangunahing krimen na dapat isaalang-alang natin dito na may kinalaman sa pagkampala sa publiko. Tsaka yung mga types na o yung uri na nakakasakit sa mga salitang binibitawan mo against a person. Ano yung pangunahing krimen dito? Alarms and scandal. Pinaparusahan nito ang sino man magdulot ng kaguluhan o kalat sa pampublikong lugar. Ang pagsigaw po at pagmumura sa siksik na mall, punong-puno ng tao, isang lugar na inilalantad sa lahat, pampublikong lugar, ay kasama sa kahulugan ng paggambala o kalat sa publiko na nakakagambala sa kapayapaan at kaayusan ng isang lugar. Alarms and scandal. Nasa revised penal code po yan ng ating libro sa revised penal code. Ano pa yung pangalawa? Unjust vexation. Ito po yung isang probisyon para sa anumang uri ng hindi makatarungang pang-aapi na hindi pinaparusahan ng mas tiyak na batas. Ito yung tinatawag namin sa law school na catch-all basin na to. No? Ito yung talagang, sige, dyan mo banatan, salo na lahat niyan. Yung sinasadya mong pagsigaw, yung pagmumura at paggampala sa kapayapaan, doon sa publiko na yun, sa public place, doon sa mag-asawa, ito yung pwedeng ikaso. No? Dahil hindi makatarungan yung sinabi mo na mga salita. Wala kang ng Gucci, wala kang ng Rolex, mata pobre, PI ka. Ang klase. Para sa isang abogado na dating public official, hindi karapat dapat talaga sa public office to. Yung oral defamation, pwede din yan, no? Dahil kung iyan ay makakasira sa karangalan o reputasyon ng isang tao, pwede yan. Na isang pa, potential yan, no? Oral defamation. At bagamat alam nyo po, minsan itinuring ng ating Korte Suprema na yung PI, yung put, no? Pagpapahayag lamang yan ng galit kaysa sa direktang pagbibintang. At yung tono niyan, yung konteksto, pag binitawan mo sa public place ay minsan sinasabi ng korte na pagpapahayag lang ng galit, nadala lang ng galit no? At minumura mo, kapwa mo abogada pala, di ba?
Hindi nga kumikip, napakapulit na sinabihan ka na pakitakpan po yung bibig ninyo at nasa public place po kayo. Kung hindi, tumali. May offense being committed against another person. May crime being committed against another. So therefore, every person has the right to document that. May krimen eh. What is a crime being committed? It's alarms and scandal. Diba? Isa pa lang sinasabi ko, pero kanina may diniscuss pa akong iba. Andiyan dyan yung oral defamation, which is a potential crime also. Diba? Andiyan dyan yung administrative liability of Attorney Rowena Guanzon. And many others, yung civil liability ba? Violation of Article 19, yung abuse of rights, violation of Article 21, yung payment for damages. Madaming legal aspect dito na involved sa kasong ito, no? Doon sa mga ginawang aksyon ni Rowena Guanzon na hindi nisigawan is a good practicing lawyer who graduated from Ateneo Law School. Kilala. Pero hindi niya kilala kasi bata, hindi naman niya kabats. So nakita natin mga kababayan, meron pang anong perjury na kaso para sa kanya. At yun nga, yung ethics committee sa Congress pwede magsampa sa kanya, mabigyan ng ng karampatang penalty katulad kay Barsaga. Mga kababayan, ito si Rowena Guanzon, isang public officials, isang abogado, isang dating kumilig commissioner, pero ang ugali niya mga kababayan ay ibang-iba na mga kababayan. At panoorin natin yung isang video kanina mga kababayan na maliit lang. Nakita niyo kung ano ang ugali nito, parang may Alzheimer's na ata mga kababayan. Ayan o. Kitambang. Ayan o. Kitambang. Ano sa tingin niyo mga kababayan, ang ugali ni Rowena Guanzon, dapat ba siya masampa ng kaso? Dapat lang mga kababayan, masampa ng kaso at mabigyan ng leksyon itong abogadang ito. Sumusobra na sila mga kababayan, so dapat lang mabigyan siya ng kaparusahan mga kababayan. So maraming salamat po sa inyong panonood. Please comment down below mga kababayan. Please like and share mga